Kausap natin dyan ang tagapagsalita ng Office of the Civil Defense, Juni Castillo. Magandang umaga po. Hapon daw. Magandang hapon, Sir Juni. Kaya pala hindi sumasagot. Sir Juni, good afternoon. Yes, magandang hapon. Ayan. Kumusta po ang ating monitoring sa mga calamities natin? Katatapos lang ng bagyo. May lindol na naman. May bagong bagyo na naman ang parating. Kumusta po kayo sa OCD? Tama po. Actually, as we speak, no, ngayon, nandito kami ngayon. Kakagaling lang namin ng Masbate. So, kasama ko ang aming Civil Defense Administrator, no, si Yusek Harold Cabreros. Papunta naman kami actually. Kami ang next na tutulak papuntang Cebu. So, galing kami ng Masbate kasi nandun yung ating Pangulo kaninang umaga. To assess, no, kung ano pa yung mga additional na pangangailangan dun sa probinsya at tungkol naman dun sa nagdaang bagyong Opong, no, as we know, Masbate yung medyo matindi ang tama, no, ng bagyong Opong. So nandun tayo kanina ngayon, no. And then there's at the same time marami na rin pong mga teams natin ang ipinadala, no, na una na kaninang umaga doon naman sa probinsya ng Cebu para naman doon sa response naman natin, search and rescue especially para doon sa naganap nga pong lindol kagabi. Pagka po ba ganitong malalakas na lindol, ano ang nagiging role ng OCD? Kapareho din po nung sa bagyo, no? Ang pinakapangunahing role ng Office of Civil Defense is we do the coordination mechanism sa lahat ng miyembro nung mga NDRRMC member agencies, ganun din, no, ng mga response agencies. So coordination mechanism po yung una naming talagang mandato for DRRM, which means we connect, no, lahat ng mga ahensya na kakailanganin. Yun yung isa. And then kasama din po yung dun sa response clusters, kami din po ang lead ng logistics. So kung paano papupuntahin yung ating mga response agencies at responders from different areas papunta doon. So yun po ang trabaho ng Office of Civil Defense. Kasi pagka baha, ongoing before, kasi mape-predict natin kung kailan mangyayari, before, during, and after. Pero pagka ganitong earthquake, doon na lang ho tayo sa after ng lindol, nakaka-respond. Di po ba, Sir Juni? Tama po. As soon as it happens, no? So kumbaga, lahat again ng coordination mechanisms, yung ating Emergency Operations Center. So kami po sa Office of Civil Defense ay nagpapatakbo noon. So lahat po ng mga ahensya again na concerned agencies na dapat tawagan, na dapat alamin kung paano or ano ang kanilang mga resources, no, including the resources also of the OCD, no, in terms of personnel, kung ano yung mga pwede nating ipadala na mga equipment. So ganun po ang trabaho ng Office of Civil Defense. Opo. Pero sa nangyari po itong lindol, ano? Di ba meron tayo laging earthquake drill? Yun hubang kamalayan at preparedness ba ng ating kababayan sa pagtaya po ng OCD ay tumaas na po ang level? Sa tingin naman po namin, ang in terms of itong participation, no, to sa ating mga nationwide simultaneous earthquake drill ay tumataas na rin po, kasi marami na every time we do the NSED as we call it, no. So ang daming LGUs ang sumasali, may mga private sectors pa din, Pero syempre hindi pa din yun sukatan, or I mean it's really hard to kumbaga quantify, na ilan ba ang kaya ng ganon. Plus, yung earthquake drill naman po, that is just for our muscle memory. Para kumbaga yung habang lumilindol yun, ano yung automatic natin gagawin. Diba? So, but it's yung preparedness natin pagdating sa lindol, it's beyond the duck cover and hold. So ang OCD naman po at saka yung mga ahensya ng gobyerno ang ginagawa ay yung response mechanism kumbaga. So ano ang gagawin ng aling ahensya, sino ang gagawa nitong ganito. So yun naman ang dinidrill ng ating mga response agencies po. Oho. Pero alam naman natin, Sir Juni, di ba, ang OCD ang dati quarterly Dito ba sa pagpasok ng ating bagong administrator, may mga schedule po ba tayo ngayon na earthquake drill po ulit?
Tuloy-tuloy po ito. Walang binago dun sa quarterly Yun. schedule ng ating NSED. Katatapos noong September 11. So ang susunod naman po na drill natin will be on the first week of itong November naman kasi isasabay yun sa World Tsunami Awareness Day. Gaganapin naman po yung meron kasi tayong mga pinipiling pilot sites. Ibig sabihin, pag yung napili nating pilot site, kung ano yung exposure nila to lindol, yun yung ginagawa. Like kunyari for this last quarter, ang ginawa natin na ating drill ay doon sa Metro Manila. Sa Metro Manila tayo nag-drill. Ang ginawa natin yung night simulation ng The Big One due to the movement ng West Valley Fault. Tapos this time sa November, ang gagawin naman natin na drill ay yung doon sa Santa Catalina sa Ilocos po. Remember lang no December last year na parang magkakasunod yun na gumagalaw yung Manila Trench doon. So ito naman ang gagawin natin na senaryo dito sa gagawing NSED ngayong November. Opo. Ang OCD po ba ngayon, kasi itong buong September, halos mula September 1 hanggang sa huling oras ng September 30, ang dami pong sakuna, ano ha? Ang OCD ho ba'y meron pang pondo? Kasi dati, nababalitaan ko ang OCD may pondo para sa pantulong sa pagpapatayo ng bahay, di ba? May yero, may lawanet, etc. Ngayon ho ba, ano ang tinutulong ng OCD sa mga apektado ng kalamidad, Sir Juni? Ang OCD po, meron ang pondo na pinagkukunan pagdating dito sa response. Ito pong National DRRM Fund natin or yung Quick Response Fund. Pero hindi lang po ito OCD. Magkakasama po ang iba-ibang ahensya ng gobyerno pagka Quick Response Fund para dito sa ating pagtugon ay naghahati-hati po dito o kumbaga doon humuhugot ng pondo. So ang OCD po doon humuhugot ng pondo na yon, bukod siyempre yung regular naming fund sa opisina. No? Pero ito po, like kunyari, di ba, lagi nating naririnig, nakapreposisyon na ngayon yung mga family food pack ng DSWD. So that's also coming from the Quick Response Fund. Yung logistics natin doon din kukuha. So iba-iba pong ahensya, ang Department of Health doon din kumukuha nung para sa mga response fund po. So magkakahalo po. Ang mekanismo po kasi ng ating gobyerno kapag nauubos ito, so meron naman pong mga mekanismo to replenish this. In fact, nagbanggit na po ang ating Pangulo na kung kakailanganin ng magdagdag doon sa ating Quick Response Fund for the government po, ay sabi niya, sige, gawin na yon kung kakailanganin para dito sa itong magkakasunod nga po, lalo na po itong dito sa lindol na nangyari sa probinsya ng Cebu. Sa taong ito, ano po ang pinaglaanan ng Quick Response Fund na initiative ng OCD, Sir Juni? Sa taong pong ito, ang karamihan po, syempre, dahil Quick Response Fund siya, so ang pinagkukunan po nito, ito po talagang mga pag-responde natin, pag-preposition ng ating mga resources, doon po napupunta ito. Ngayon kasi ang mekanismo na natin ay hindi na kumbaga reactive. No? We do the prepositioning of resources. So meaning huhugot na tayo doon kung kailangan. Ito pong patuloy na pagre-replenish ng family food packs, hygiene kits ng OCD, meron ding itong mga shelter kits ng mga GI sheets natin. So yun po ang pinagkukunan nun, no? And then kasama din doon yung repair nung mga nasisira po ng mga infrastruktura or yung mga facilities na nasira po ng mga kalamidad. So kasama din po ito doon sa entry fund. Sige po. Anyway, ilan na po yung huling bilang natin ng casualty dahil po sa lindol sa Cebu, Sir Juni? Sige. Yung sa akin, although kakagaling ko lang po kasi ng Masbate nung bumabiyahe kami, yung kanina kasi the number that were reported to us ay itong 69 dead 69. That are to be 69 to be verified and validated as we speak, no? And then yung injured naman ay 147 na injured. So may ito missing pong 69. pa po? May missing po? Dito po sa datos na sa akin, no, I don't have that data right now, no, but I believe meron pang hinahanap kasi kaninang mga tanghali na bago kami bumiyahe, meron pa pong mga isinasagawang search operations ng ating mga rescuers. Ayan. Sir Juni, magandang hapon po. Maraming salamat sa inyong oras. Ano po? Maraming salamat po. Ayun, si Ginoong Juni Castillo, ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defense